Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang Game 3 ng OKC Thunder at ng Minnesota Timberwolves. Sa first two games ay naging dominant nga ang OKC. Ganun pa man, solid start mula kay Anthony Edwards at sa Timberwolves sa game na ito. May 5-minute stretch nga na hindi nakagawa ng puntos ang OKC at tumobo sa 20 points ang lamang ng Wolves. Much better defensive effort nga pinapakita ng Timberwolves to start the game. Kaya naman sa dulo ng first quarter, 34-14 na ang score. 16 points, 5 rebounds na si Anthony Edwards on 6 of 8 shooting sa field, outscoring the whole OKC team. Habang si SGA naman ay 2 points pa lamang with 2 turnovers on 0 free throw attempts. Perfect start nga para sa Timberwolves na down 2-0. Sa second quarter naman ay tila ba ay sila nga nakidlatan at patuloy pang lumobo ang laman ng Timberwolves. Very reminiscent nga ito ng first half ng Memphis Grizzlies at OKC Game 3 bago magtamo ng injury si Ja Morant. Bukod kay Anthony Edwards at sa solid defense ng Timberwolves, ang malaking binagkaiba sa game na ito ay ang bench players. Malaki ang ambag ni Nickeil Alexander-Walker, Naz Reid at Shannon Jr. Lumobo sa 35 points ang biggest lead ng Timberwolves at natapos ang first half sa score 72-41. 20 points, 8 rebounds na si Anthony Edwards on 8 of 11 shooting sa field. Si SGA naman ay 9 points with 4 turnovers on 3 of 10 shooting sa field. Bumabawi nga siya matapos na ma-outplay sa first two games ng MVP. Napersa nga ng Timberwolves defense ang OKC sa madaming turnovers at malaki din ang lamang ng Wolves sa rebounds and assists. At higit sa lahat ay dalawa pa lamang ang free throw ni SGA sa game na ito. Ang laking bagay nga nito mga kaibigan para sa rhythm ng Timberwolves na hindi putol-putol ang game. Sa second half ay tuloy lang nga mainit na performance ng Wolves sa talagang hindi na nila pinabawi pa ang OKC. Umabot nga sa mahigit 40 points ang tambak sa kanila at talagang nilampaso ito ng Timberwolves dahilan kung bakit 2-1 na ang series na ito. Habang sa matchup naman ni Anthony Edwards at the SGA ay naging one-sided nga ito in favor of Ant-Man. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Tracy McGrady. Ayon sa Hall of Famer ay easily ay kaya niya mag-average ng 35 to 40 points per game sa NBA ngayon kung siya ay nasa kanyang prime. Well, si T-Mac nga mga kaibigan ay nag-average ng mahigit 32 points per game sa kanyang prime noong 2002. Yan nga ay no mga panahon na ang average 3-point attempts per game ng mga team ay 18 pa lamang kumpara ngayon na 40 plus na. Samahan pa ito ng 14-second reset ng shot clock dahilan kung bakit madami din ang mga possession. More possessions equals more shot attempts and opportunity to score. Andyan din ang mas malambot na depensa so malamang ay mas madami din ng free throws niya kung sa ngayon. So hindi nga nakakagulat kung madagdagan talaga ng 5 points per game si T-Mac considering ang talent at skill set na meron siya na perfect sa NBA ngayon. 6'8" point forward and scoring machine. One of the best players of all time kung talent lamang ang pag-uusapan sa kanilang peak. Magre-resulta ba ito sa mga panalo? Well, that is another conversation at depende na din yan sa kanyang mga teammates. Sang-ayon ba kayo kay T-Mac na kaya niya mag-average ng 35 o 40 points per game sa NBA ngayon?